So, eto na po yung ating finished product. Yan, pang-eating portion na ating adobong puti. Hello po mga kaibigan. Natatawa ako dito sa aking alaga. O, nakatingin sa akin si Prince. Last minute, gabi po ngayon eh. Magandang gabi po. And tinakaw ako, nag-crave ako sa sa patang adobong puti. So, yung pamangkin ko kasi nag-post, sabi ko na-miss ko yan magluto nga ako. I-share ko sa inyo, nakapagluto na ako nito noon, pero ibang version. Ngayon, ang ginagawa ko po kasi noon, i-adobo muna tapos ipiprito. Ngayon, ipiprito muna natin ng bagya itong ang ating pata bago natin i-adobong puti. So, ang mga sangkap po ay eto. Iko-close up ko po sa inyo. Makita ko. Doon tayo ulit sa dirty kitchen magluluto. Pakikita ko na lang sa inyo ang procedure ng pagluluto ko, step by step. Pero yung mukha ko hindi nyo makikita. Magsawa na kayo sa mukha ko kasi matanda na lola nyo eh. Eto po, so, ayan po, binili ko kagabi. So, gabi naman ngayon. Yan po ang ating ia-adobong puti. May mga tabatsing-tsing akong nasa ilalim. Hinaluan ko kasi gusto ko yung medyo mataba. Yung nabili ko sa Robinson na pata, hindi siya mataba. Medyo malnourished siya. So, ito po yung ginawa kong suka. Yan, ginamit ko na po yan sa sukang kinurat. Napakaasim po, ang sarap-sarap. So, ayan po, 1 cup yung ilalagay natin. Gusto ko yung maasim sa sa adobong puti. Ayan. Yan, isang puso, bali 2 puso ng bawang ito na medium size, hindi siya malaki, hindi maliit. Ayan, may asin, laurel, yung paminta, binayo-bayo ko lang, dinikdik ko. Gusto ko may kasamang buo kasi pagka sa adobo. Tsaka yan, may patis. Ayun, yung asin pala, ayun. At tsaka etong ating banana flower, yung bulaklak ng saging, yung dried. So, ito po, isi-set ko na, iluluto na natin siya. Nagpapainit na tayo. So, grabe init na ngayon. Summer na talaga. Ito, kanina maghapon pong ulan na yan. So, medyo painitin po natin siya bago lagyan ng mantika para hindi manikit. Ayan. Lagyan natin ng konting mantika. Dahil i-adobo, ipiprito natin siya ng bahagya bago natin i-adobong puti, lagyan ko na siya ng konting asin para may lasa na siya. Ayan. Para hindi pumutok-putok. Paalagaan natin ang halo para hindi pumutok yung balat. Kasi pag naka-steady siya hanggang sa mawala yung tubig. Kaya po sa pumuputok-putok, gawa ng tubig. Ayan. So, lagyan lang po natin ng konting paminta. Ayan. Para bumangunas siya lalo. At yung ating konting laurel. Kasama na siya sa pagprito. Ayan. So, napakasarap po nitong ating adobong puti na to. Pupondohan natin ng konting bawang. Para lalangganin. Ayan. Yan ang pasok dyan. Low fire na natin siya. Bango. Bali, isang mug po ito nilagay ko. Depende po yan sa gusto nyo ng dami. Kasi palalambutin muna natin siya bago natin itimpla yung suka at saka yung bawang. Talaga po namang napakasarap yan. So, ang lalagay na po natin si paminta. Ayan. Si laurel. Ay, lagay ko na ata lahat yung laurel. Ay, ito. Ito pala. Tapos, konting asin muna. Ayan. Konting patis. Mamaya natin, baka mamaya sumobra na alat. Ngayon, i-cover na po natin siya. So, ito po. I-cover natin. Balikan natin mamaya uli. Check po natin. Naka 15 minutes na. So, tingnan natin siya. Ayan. Dati pa rin yung water niya. So, nilow fire ko lang siya para hindi siya yung tubig tayo ng tubig. Tatabang ang karne. Hindi masarap pagka ganun. Akala ko nung bata ako, nilalakasan ko, sabi nanay ko, ay, hindi, matutuyo yan, tubig ka ng tubig.
Hindi masarap ang karne pagka nakakalabas yung lasa niya. So, ganun pa rin po siya. Tingnan nyo, low fire lang. So, ngayon, ilalagay na po natin itong suka. Yan. 1 cup po yan. Ating ginawang suka. Ayan yung pinaglagyan ko. Ayan o. Tapos, lagay na natin si bawang lahat. Ayan. At si paminta. Ayun. Yung patis at saka itong flour, mamaya na po pag maluluto na para hindi siya malabog ito. Yun lang pong suka at saka yung paminta, bawang, para lalo siyang bumango. Ayan. Nandiyan na rin lahat yung, tawag dito, yung laurel. So, ayan, balikan natin uli mamaya after 15 minutes. Tingin ko matigas yung karne. Ayan, cover natin. Check po natin. Ayan. So, kita nyo yung mga nagtutong-tutong na pinagprituhan natin. Ayan siya, oh. So, ang sarap po niya. Yan po ang nagbibigay ng isa sa mga flavor ng ating adobong puti. Wala pong toyo. Asin at patis lang. So, ayan, medyo malambot na siya. Pwede ko na ilagay yung banana flour. Yan, mamaya ko na po siya titikman. Ayan. Babalikan natin siya mamaya. Medyo ikalat-kalat natin. Ayan siya. Ayan. Malapit na tayo mag-eating portion na yan. Nakakapanan ang sandok. Malambot-lambot na siya. Ayan. Masarap po sa adobong puti. May kunat-kunat yung balat. Ayoko masyadong malambot na malambot siya. Ayan. Cover natin. Para balikan natin mamaya, mga 15 minutes pa, sakto na yan, kakain na tayo, eating portion na. Ayan, i-check po natin kung okay na siya. Ayan, titikman na po natin ngayon. Ayan na yung mga bulaklak niya, labog-labog na siya. Ayan, hindi po ako nagsabaw, suka lang talaga, yung kanginang unang tinubig natin, yun lang. Kinuhanan ko na po ito ng oil. Ayun siya, oh. Ayun. Hindi ko na pinakita sa inyo. Sinalo ko isa-isa. Teka. Dito ko na lang siya titikman. Ayun doon. Kasi ang hirap yung kamay ko. Iisa lang ang hawak camera. Tikman natin. Sakto asim niya. Pero maalat ng konti. May remedyo po yan. Ito po, pakikita ko sa inyo. At saka yun din naman po ang aking pampalasa. Naglalagay po ako ng sugar instead na yung mga ibang mga artificial. Ayan. 1, lang ito. 1 kutsarita, teaspoon. Ayan. Medyo umalat at medyo umasim kasi yung suka ko masyado na siyang maasim. So, kung gusto niyo ng maraming sabaw, nasa inyo yan, yung naglalangoy sa sabaw. Ako ayoko. Kasi hindi na siya masarap. Kuberan po natin siya uli, mga 5 minutes na lang. Ayun. Check natin. Ayan. Okay na to. Kasi yung alat niya, tsaka tamis, asin, nag-balance. Yung asukal po nilagay natin, pambalanse lang po ng alat at saka asim. Kasi kahit po hindi siya maalat at maasim, naglalagay po ako ng 1 tablespoon, depende po sa dami ng karne, na sugar. Kumbaga yun po ang ating pinakapampalasa. Ayan. So, ito na po yung ating finished product. Yan, pang-eating portion na ating adobong puti. So, nagkulay, lang po siya, gawa na ipinry natin siya, pero wala po yan toyo. Asin lang po yan. Ayun, overripe na aking papaya. Ayan siya. So, mag-eating portion na po tayo. Yan, ang sarap, Diyos ko. Close po natin. Ayan. Ang ating adobong puti. Ayan.
So, yung mag-aadobong puti, kung gusto nyo ng maraming sabaw, nasa inyo po yun. Pero ako po kasi gusto ko yung sakto lang. So, ito po. Diyos me, talaga naman naglalaway na ako. Itong nasa ibabaw na maliit ang kukuhanin ko. Kasi kukunin ko yung bulaklak ng saging. So, ito. Naku, naglalaway na ako. Si Sili, hindi na po ako magpapatis kasi sakto na yung alat niya. Saka, mahirap na. Kalaban ni Batman ito, baka mamaya tumaas ang uric acid natin. So, pipili ako ng magandang mga taba-taba ching-ching. Ayan. Ibabalik ko itong maliit. Ayoko yung maliit. Ito po. Ayan. Sakto yung lambot niya. Una subo para sa mga OFW na mga katulad ko na dating OFW ako eh. At yung mga kamag-anak ko, mga pamangkin ko nasa iba't ibang sulok ng mundo. Merong nasa Canada, merong nasa Australia, merong nasa New Zealand, mga pamangkin ko po yun ha. Pero sa pamilya, ako po unang nag-abroad. Naging idol na lang nila ako, for sure. So ito po unang subo para sa inyo, sa mga pinsang ko rin, yung mga kamag-anak, pinsang buo ng tatay ko, mga teachers sila sa San Diego, California ata yun, o Australia. Hindi ko masyadong tukoy. Para sa inyo lahat ng mga OFW at mga nag-aabang na kahit na bihira ako mag-vlog, walang sawa na nagme-message sa akin, mag-vlog daw uli ako. Kasi pagod na po ang lola nyo eh. Ito po, talaga nagpatakaw na ako. I-share ko sa inyo yung adobong puti. Iniba ko po ang version kasi ang adobong puti po ng inang ko, inaadobo muna. Tapos pagka yung medyo okay na yung ano, ipiprito niya ng konti. Pero masarap po iyon. Ewan ko ito kung alin ang mas masarap. Sasabihin ko sa inyo kung alin ang mas masarap para yun ang ating susubukan. Wala naman pong masama subukan lahat. Unang subo para sa inyo. Naglalawin ako. Mm, sarap. Mm, parang maligat yung kanin ko. Sabi ko sa inyo lasa mamaya. Ito. Bigyan natin yung sili. Mm. Hindi makapagsalita. Maligat yung ito na. Nakadalawang subo na ako. Natikman ko na lahat. Masarap po siya, napakasarap. Pero, iba po talaga ang mother. Mother knows best. Mas nagustuhan ko po ang lasa ng version ng inang ko. Yung ia-adobo muna, gagawin ko uli yun, pakita ko sa inyo. Adobo muna, tapos ipapry, tapos yung ibang sauce, pagka na-fry na lahat, ibubuhos together lahat din yun, tapos yun na, off na yung kalan. Masarap po ito, pero depende po sa panlasa niyo. Pero bet ko po ang version ng nanay ko. Nagsasabi lang ko ng kung ano yung feel ko at yung nalalasahan ko. Masarap po ito, pero depende po sa inyo. Subukan nyo ito together, yung version ko na ipinray muna bago inadobo. Tapos, subukan nyo yung, meron na po ako nun pero baka hindi nyo, sa dami po ng nagbablog, hindi nyo na makakalkal yun, magagawa po uli ako nun. Yung inadobo muna, kasi kaya po pag inadobo muna, tapos ipapray mo konti, putok-putok po talaga siya. Kailangan magaling kayo umilag.
adobong tuyo na puti. Ang gawa ng nanay ko. Kasi bakit natuyo? Ay, excuse. Yung konting sauce niya na natira bago i-fry. Pag na-fry na lahat, ibubuhos niya. Meron na po ako nun eh. Pero baka hindi. Talaga naman po napakasarap. Ito, masarap. Masarap, depende sa panlasa niyo. Pero bet ko po yung, mother knows best, talaga. Bilib na po ako sa inang ko. Masarap. Promise, masarap. Pero, iba po ang dating ng lasa noon. Para sa akin. I-try niyo po both together in different style. Ay kayo ang muhuli ng panlasa. Sarap. Pero dahil nakatikim ako ng masarap na luto, sinasabi ko lang yung totoo. Sa iba, palagay ko ito mas masarap sa kanila. Kasi iba-iba tayong panlasa. Nasamit tuloy ako. Sarap. Promise. Nalabog na nga yung dahon ng ano na. Ay, bulak-bulak eh. Dapat to, ilalagay nyo yung hahanguin na tinalibang ko eh. Nilagay ko, alam ko malambot na. Eh, alam na naman, cellphone. Nalibang ko ba yung oras, lumagpas na. Pero okay pa rin. Ang sili, may sipa talaga. Na-override yung papaya natin, yung mga inaanid din sa papaya dyan. Sobrang taas na niya, mamamatay na siya ata. Hindi na siya magbibigay ng supply sa amin. Ang tamis. Ang dami ng pakinabang ito. Super tamis na. Baka nainip na kayo. So, ito po. Kita ko na yung aking mga alaga. Salamat po sa panonood. Nakataya na ako ng pang-beach. Ang init po kasi, grabe, pero umuulan. Valentine na, umuulan. So, see you po. Thank you sa panonood. At sa susunod po na mag-vlog uli ako, sana wala kayo. Huwag kayo magsawa sa kaabang sa i-vlog ko. Thank you po. See you. God bless. Love you all.